Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference or pulong balitaan ngayong ika-27 ng Setyembre 2024 para sa ating binabantayang Tropical Depression Julian. At ako po si Bernard, siya pong magiging moderator para sa ating press conference ngayong tanghali. At kasama ko rin po ang ilan sa ating mga key officials ng DOST Pag-asa upang tumugon sa anumang mga katanungan at magbigay ng mga impormasyon patungkol dito sa ating binabantayang bagyo. At bilang paumpisa po ay ating anyayahan bilang isa sa mga opisyal ng DOST Pag-asa para sa maikling mensahe ang ating officer in charge ng Office of the Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, Engineer Maximo Peralta. Magandang umaga sa lahat. Mga gabaw, tanghali na. Ang Pag-asa ay may panibagong binabantayan na sama ng panahon. Naging ganap na bagyo na si Tropical Depression Julian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pang-anim na bagyo na ito, ang ngayong patapos na ang buwan ng Setyembre at pagsampung bagyo ito sa loob ng taong 2024. Inaabisuhan namin ang lahat ng mga kaugnay na sangay ng pamahalaan, pati na ang taong bayan na magmatyag sa mga ulat mula sa Pag-asa. Kasama ang media na lubos ang pag-abot ng coverage sa mahalagang balita tulad nito. Sana lahat tayo ay magtulungan upang paghandaan natin ito. Maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Engineer Maximo Peralta, ang ating officer in charge ng Office of the Deputy Administrator for Administration and Engineering Services. Ngayon naman po ay ating alamin ang mga latest na impormasyon hinggil sa Tropical Depression Julian. Makakasama po natin ang ating Assistant Weather Services Chief ng Weather Division, Engineer Chris Perez. Magandang umaga po o magandang araw po sa kanilang lahat. Narito yung nilalaman ng latest tropical cyclone bulletin natin hinggil nga sa tropical depression na si Julian. Nagpalabas po tayo ng tropical cyclone bulletin kaninang alas 11 ng umaga. So ito po yung binabantayan nating low pressure at naging ganap na bagyo na nga po. Ang tropical depression na si Julian, kaninang alas 10 ay tinatayang nasa layong 525 kilometers ng layo, silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ng bagyo si Julian, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at yung pagbugso ay abot naman hanggang 70 kilometers per hour. Sa ngayon, halos napakabagal or hindi kumikilos ang bagyong ito. Kaya kung mapapansin natin, yung kumpol na kaulapan na dala ng bagyong si Julian ay patuloy ngang makaka-apekto dito sa may bandang Northern Luzon area. And yung distansya po ng bagyong ito, hindi pa nagwawarant ng pagtataas ng anumang warning signal sa mga oras na ito. Subalit, makikita natin dito sa ating forecast track. Ito yung kasalukuyang lokasyon ng bagyong si Julian. At bukas nga ng umaga, posible ito maging isang tropical storm. Kikilos pa Timog Kanluran sa layong 460 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan bukas ng umaga. And then makikita natin sa darating na linggo, posibleng umabot pa ito ng severe tropical storm category. At alas 8 ng umaga, tinatayan na ito nasa layong 325 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. So mapapansin natin, no, halos patimog Kanluran or pasubsob palapit ng medyo lalapit sa landmass ng ating bansa. Kaya bagamat tropical depression ito sa ngayon pa lamang, inaasahan natin yung kumpol ng kaulapan, kung lalo pang lalakas ang bagyong ito, siguradong mabababad ang Northern Luzon area. Sa darating naman na Lunes ng umaga, mapapansin natin ay kikilos ito ng halos pahilaga sa layong 275 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Or Kanluran, or silangan rather. At sa darating naman na Martes ng umaga, 260 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Sa darating na Miyerkules ng umaga, ay halos nandito na siya sa western seaboard ng Taiwan or sa layong 360 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. So mapapansin po natin yung forecast track ng bagyong si Julian ay susubsob, kikilos ng Timog Kanluran, then saka kikilos ng pahilaga. Bagamat walang landfall, magiging mabagal ang pagkilos to the point na Miyerkules nasa loob pa ng PAR, kaya nandyan yung banta ng mga pag-ulan at yung mga associated hazard nito sa Northern Luzon area.
So ano nga ba inaasahan nating paulan? The next 24 hours, simula ngayon hanggang bukas ng tanghali, wala pa tayong inaasahan na aabot ng more than 200 or 100 to 200 millimeters of rain. Pero meron tayong moderate to heavy rains ngayong araw sa Cagayan area hanggang bukas ng tanghali po. Ngayon, simula naman bukas ng tanghali hanggang sa darating na linggo ng tanghali, ang paulan na tinataya nating aabot ng 50 to 100 millimeters of rain dito po sa lalawigan ng Cagayan, sa Isabela, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, linggo ng tanghali hanggang lunes ng tanghali, mapapansin natin, meron na tayong heavy to intense rains, no? 100 to 200 millimeters of rain. Forecast dito sa Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, moderate to heavy, 50 to 100 millimeters sa Isabela, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region. Ngayon, para ma-visualize nyo agad, mapapansin natin, lahat ng lugar na posibleng ulanin na minimum na 50 millimeters pataas ay halos nasa Northern Luzon area. Kahit ganito na lamang po yung pagbibigay natin ng abiso sa ating mga babayan regarding itong bagyong si Julian. So yung mga paulan po sa mas mataas na lugar, highly elevated areas, yung mga mountainous regions, pwedeng mas maging marami pa. Kaya sa ngayon pa lamang po, patuloy na yung paalala natin sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lalawigan, no? Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga susunod na araw, lalong-lalo na yung mga kababayan nating nakatira sa mababang lugar, mga kababayan po nating nakatira na malapit sa mga paanan ng bundok. At ngayon pa lamang po, inaabisohan na rin natin yung mga local government units at saka local DR officials na patuloy din mag-monitor sa update ng pag-asa hinggil nga sa naturang bagyo. Ngayon, ang susunod natin pag-uusapan yung epekto ng hangin. Gaya nga na nabanggit ko kanina, napakalayo pa ng bagyo si Julian kaya't wala pang warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, posibleng makaranas ng strong to gale force na pagbugso ng hangin bukas sa lalawigan ng Aurora, northern portion ng Quezon. Samantala, sa linggo naman, sa lalawigan ng Aurora, sa Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan, at saka northern portion ng Antique. Bagamat wala pang nakataas na warning signal sa mga oras ito, posibleng ngayong araw din ay magtaas tayo ng warning signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. At during the duration, kanina pinakita natin yung pagkilos ng bagyo in the next 3 to 5 days, posibleng ang pinakamataas nating warning signal na itaas sa anumang bahagi ng ating bansa, in particular sa Northern Luzon area, posible pong umabot na hanggang 2 or 3. Dahil nakita nga natin, posible pang umabot sa severe tropical storm category ang bagyong si Julian sa mga darating na araw. In terms of sea condition naman, pagamat wala po tayong nakataas na gale warning, no? Pinapayuhan natin yung mga kababayan nating mangisda, yung mga may maliit sa pandagat, hanggat mari, huwag nang pumalaot ngayong araw sa seaboards ng Batanes, Babuyan Island, at eastern seaboard ng mainland Cagayan, sapagkat inaasahan po magiging maalo ng mga bahaging karagatan ng mga nabanggit nating lugar. Samantala, katamtamang pag-alon sa seaboard ng Isabela at sa remaining seaboard of Cagayan. Now, sa mga susunod na araw, posibleng dumami pa yung mga lugar na makakaranas ng maalong karagatan. At gaya nga na nabanggit ko, magkakaroon ng mga warning signal. Kaya patuloy po tayong mag-monitor sa mga tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng pag-asa. Sa ngayon, every 6 hours po ang ipinapalabas nating tropical cyclone bulletin. At yung weather advisory, hinggil sa mga forecast rain nito, every 6 hours din po. Samantala, ang ating po mga tropical cyclone bulletin at weather advisory, available sa ating official website, pagasa.dost.gov.ph, at mangyari nyo rin lamang sundan ang aming mga live weather updates sa aming official YouTube channel at i-follow kami sa aming official social media account. Ang susunod po nating tropical cyclone bulletin ay mamayang alas 5 ng hapon.